aking pagmamasdan, ang halawakan, hindi ko maunawaan. Ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa tuwing ang puso ko ay nangangamba, nawawala ng pag-asa, sa'yo ay maghihintay. Jesus, pangako mo, di ako iiwan, di ako pababayaan. Sa tuwing bagyo, may masisilungan ako. Wala nang iba, wala kang Sumaati nawa ang pagpapala at kapayapaan ng ating Diyos Ama na ating at ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magsisimula po muli tayo ng isang araw ng linggo ng pagpapala mula sa Panginoon. At nawa lahat po tayo ay mapagpala sa umagang ito dahil ang itinatalaga natin ang araw na ito para sa ating Panginoon. At huwag po tayo manghinawa, bagamat lagi tayong online ang ating pagsamba. Ipanalangin po natin na ang pandemic na ito ay matapos na para magsama-sama tayo sa isang lugar upang tayo ay magpalakasan. Sa oras nito, nawa ang mga salita, ang mga awitan ay maging kalakasan natin sa araw na ito.
At ang dalangin po natin ay patuloy tayong maging matatag, masaya, yung kagalakan, kapayapaan, yung pag-ibig ay hindi nawawala sa bawat isa sa atin sapagkat ang Diyos ay hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. At ang Diyos sa atin ay sumasalahat. At bago tayo magsimula ng pakikinig ng salita ng Panginoon, ngayon po ay mag-aawitan tayo mula po sa music video na mga awiting papuri para sa Panginoon. Sama-sama po tayong mag-awitan. Sabayan po natin. Ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kalalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y nadakilain. Wala na sa'yo'y may hahambing. Ang iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. At pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko, ito ang kagalakan mo, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hahandi. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala sa'yo'y may hahambing, ang iyong iyong dinggin.
kamay mula sa aking pamulan hanggang sa pag-ibig. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Aawitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, Diyos aking Ama, At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang may magbabag, kabutihan mo. Ang may magbabag, kabutihan mo. Inaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may magbabag, kabutihan mo. Ay di magbabag, kabutihan mo. Kailan may di magbabag, kabutihan mo. Inaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabag, kabutihan mo. Hallelujah. Sa habang buhay, mabuti pagpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko kabutihan mo. Ika'y tapat sa Habang mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang
kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Luwalhati para sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Hallelujah! Papuri para sa inyo, aming Ama, aming Panginoong Yesus, at sa inyo po, Banal na Espiritu na amin pong kasama sa amin nga pong mga buhay. Salamat sa inyong biyaya ng buhay ngayong araw na ito. Salamat, kami po'y malaya nakapagbibigay ng papuring awit sa inyo, pagsamba, pagtawag aming Diyos. Salamat po, kayo po'y buhay, kayo po ang aming tagapagtanggol, kayo po ang Diyos naming makapangyarihan, kayo po ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, kayo po ang nag-iingat sa amin sa kabila ng pandemya na ito. Salamat po sa lahat-lahat, aming Ama, na kayo po nagpipreserve ng aming buhay. Sa bawat araw na lumilipas, Panginoon Diyos, salamat, salamat. Ngayong umaga, sa inyo namin pinapaubaya ang gawain ito, dinideklara namin ang bukas na kalangitan sa lugar na ito, maging sa mga tahanan ng aking mga kapatid, maranasan namin ang iyong presensya, bigyan nating importansya, halaga ang araw na ito na kayo unahin sa amin pong buhay. Matandaan namin kung ano pong ginawa ni Maria nang dumating si Jesus sa kanyang tahanan. Siya po agad ay mo po para makinig sa instruction, hindi katulad ni Marta na oras na para sa pagsamba, sa pakikinig ng salita mo, nahado pa rin sa kusina kung ano nga pong ginagawa. Lord God, ayan nyo nga po na ito po ay kumbaga masense namin sa bawat tahanan, nang sa gayon, mauna po kayo sa amin pong buhay. At salamat, pangako mo sa Matthew 6:33, kung unahin ka namin, mamumuhay kami sa katuwiran. Salamat po ng lahat ng pagkapala ay hahabol sa amin. Ipuprovide niyo po ang lahat ng aming pangangailangan. Kilala po ninyo ang bawat kapatid na nakatunghay ngayon at maging makakarinig pa ng mensahe po namin, mga papasok pa na aming mga kapatiran at ibang tao na makapanood ng aming nga pong live, Lord God, na gawain. Sa pangalan ni Jesus, Lord God, yung mga may karamdaman, patuloy mo po silang abutin, bigyan ng kagalingan, anumang karamdaman meron sila, like si Ate Merly, kanina nakita ko, Lord God, na meron siyang request, yung pananakit ng kanyang ulo, maging bunga po ng sipon niya, dalangin ko po na totally, i-healed nga po ninyo siya, at makaranas siya ng ginhawa, kagalingan, himala, mula nga po sa inyo. Sino man pang mga kapatid, ano man ang inyong karamdaman, dampian niyo po ang inyong pagpalang kamay sa pangalan ni Jesus. Habang hinihipon na ay mga kapatid, nakala mga karamdaman, Lord God, abot niyo po ang inyong kagalingan. Amen. Maranasan nila, internal man ito, external man ito, nakaramdaman mula ulong kang talampakan sa pangalan ni Jesus, wala kang lugar para mag-stay sa mga katawang iyan ng aking mga kapatid. In the name of Jesus Christ. Lord God, maraming salamat. Gawin niyo pong pagkapala para sa amin, ang aming umaga, tangkinin namin ang iyong kabutihan, tagumpay, ng gawain nga po ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Palakpakan natin, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa lahat, sa mga tahanan po ninyo. Ano po, kung nais pa rin po natin mapagpalang iba, pwede nyo pong i-share yung atin pong live na gawain pong ito para po marami pong mga makarinig, marami pong mapagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoong Diyos. Ang ating tema ay encourage one another. Ayan, share ba tayo magulo? Ayan, encourage one another na po. Yan po yung paksa na isinyer sa atin ni Pastor Don na nakaraan pong linggo. At sa atin pong mensahe ngayong umagang ito, nawa kayo po'y ma-encourage at mapalakas. At panatilihin po natin positibo, po yung ating pong mga isipan, ating pong mga buhay, ating pong mga pagkatao, sa panahon po na tayo po'y dumadanas ng mga mahirap na sandali.
o mga difficulties, hardship, at higit sa lahat, ito nga pong pandemic na naranasan po ng lahat ng tao. Na po, kaya ang title po natin ay Remain Positives. Positive in times of difficulties. Manatili po tayong positibo sa panahon ng mga hirap ng buhay, mga testing, mga trials. Madaanan ko lang pong i-share sa inyo kahapon, karanasan po namin. Kaya po tayo ngayon ay medyo nag-music video na lang sapagkat yung aking pong may bahay na nakita niyo naman kanina, sabi ko mag-exhort na lang siya ng konti kasi nga hirap po siyang kumanta, no? Dahil meron siyang nararamdaman sa katawan ng ilang araw na. At kahapon, pinilit ko siya na kami maglakad sa 4 lane. Kaya lang, nung nandun na po kami, malampas sa airfield na po, pataas na po yun, papunta ron sa ginagawang Robinson o Don Pepe, malapit din sa Don Pepe. Na po may nagbabike, nagulat talaga ako, hawak ko po siya sa kamay, bigla siyang nauna sa akin. Na pag gano'n, yung papos, dumadaing na, masakit. Yung pala, yung bisikletang nasa likod niya, nasagi siya. Dumulas daw yung kamay ng bata at tumama yung manibela sa kanyang kaliwang braso, sa kanyang parteng balikat, mataas sa balikat. At siya ay kumbaga, nakaramdam ng matinding kirot. At salamat naman po, may mga tao pong kakilala tayo. Kaya yung mga si Pastor Rod, pag-pray. At nandun din po si Vice Noel na po, na bukal natin. Meron din isang sundalo na tumawag ng medic para ma-check si Cecil. At sabi ng mga kasama ng mga biker, natutuwa sila dahil cool lang daw kami. Kasi nga, remain positive in times of difficulties. Cool lang po kami sapagkat sabi po ng dalawang matanda, kung iba-iba po yan, hinablot na yung bata at sinaktan. Tapos nung may tumatawag sa akin, pastor, kaya pala daw. Kaya kapag tayo nasa labas, mapakrisyano tayo, hindi man tayo pastor, leader, mga kapatid, basta tayo krisyano, kailangan panatilihin natin positibo sapagkat baka mamaya may mga encounter na gano'n, nagsungit tayo, nagalit tayo, nagpakita tayo ng pangit na ugali. Ibig sabihin, naging negative ang iyong reaksyon sa ganong pangyayari, hindi mo alam, daming dumadaan mga tao, tapos binati ka pa na ikaw ay krisyano, pero mas naluluwalhati ang ating Panginoon kung tayo po ay nanatiling positibo sa kabila ng mga pangit na pangyayari ang dumadaan sa ating pong buhay. At yun yung na-share ko lang, kaya po si Mrs. Pero sa ngayon, salamat naman unti-unti naman na nakakaramdam na siya ng ginhawa dahil binaba din sa yelo. Ang ginawa namin, bagamat hinatid kami doon sa mga kung saan iniwan namin ang tricycle, nag-decide pa rin kami na ipahinga, punta kami doon sa site natin. At habang kami nasa site naman, meron din pong isang pangyayari. Hindi ko na pa ikwento sa inyo yan. At purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kaya again, paalala lamang po, ma-encourage tayo, remain positive in times of difficulties, in times of pandemic. Karamihan po ay nahihirapan sa panahon pong ito. Imagine, sabi nga, hindi mo magawa ang nais mo o gusto mong gawin, hindi mo mapuntahan ang gusto mong puntahan. Kung ikaw ay palapasyal o palalabas, ngayon, lalo na tayo dito sa ating probinsya, nasa MECQ tayo, ang iba hindi talaga makalabas ng bahay, bantay-bantay ng kanilang mga anak, lalo na kung ikaw ay senior citizen na, at meron ka pang nararamdaman sa iyong katawan, ganyan din po naman yung ibang mga bata, alam naman natin, pagka MECQ, yung edad 17 pababa, hindi pwedeng lumabas. Kaya nga sabi ng Marshall, ito pong bata na to na nakasagi po ng naglalakad, nagja-jogging, dapat nasa loob to ng bahay kasi 13 years old pa lang. Kaya takot na takot, ginawa na lang namin, sabi namin, wag siyang matakot, kaya sinamahan na lang siya ng tiga Hermosa para ihatid. Baka mamaya, kung sumasagi sa kanyang isipan, kinausap din siya ni Cecil, wag kang matakot sa naging pangyayari na nasanggi. Ganun pa namin kinausap, in-encourage pa rin namin yung bata sa kabila na ganun po yung kanya pong. Siyempre may trauma yun, maraming mga dumating
tulo yung pawis ng bata, nagbubutil talaga. Kaya sabi namin, baka natatakot, kaya kausapin. At salamat naman yung kanyang mga kasamang mga matatanda, nakaalala at napakababait po nila. Ano po, dapat ganyan po tayo, sa kabila po na nakakaranas tayo ng mga difficulties, ay positive pa rin tayo, pakita pa rin natin bilang tao, mapangunawa pa rin tayo sa mga ganong sandali. Ano po, dahil lahat naman po tayo ay pare-parehas ng atin pong nararanasan. Kaya lang, bagamat pare-parehas ang atin pong nararanasan sa pandemya na ito, hindi pare-parehas ang paraan o pagharap sa sitwasyong ito ng mga tao. Noon ngang una pa lang ang pandemic sa France, meron pong isang doktor nung malaman niya na siya po ay positibo sa COVID, alam niyo po, hindi na niya hinintay na yung COVID na ito ang pumatay sa kanya. Inunahan niya ng COVID, siya po ay nagpatiwakal. Siya po ay nag-suicide. So, iyon yung kanyang paraan sa pagharap sa ganitong problema o sitwasyon. Ano po, sa Italy, may nurse naman, nung malaman niya na siya po ay positive sa COVID, katulad ng doktor sa France, ang ginawa niya rin po niya ay nag-suicide. Ganon nila hinaharap ang pandemya na ito, na po, lalo na po yung mga una, na bagamat naranasan po ng lahat. Sa Pilipinas, nung una, may mga nagrarally, inaaway mga nasa authority, inaaway mga bantay sa kanto, nagsasalita ng mga negatibo, nagpo-post ng mga pasaring sa kanyang kapwa. Tayo sana, kung tayo Kristyano, hindi tayo gano'n. Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, gano'n talaga sila. Pero tayo, na merong relasyon sa ating Panginoon, hindi po tayo dapat gano'n. Tama po ba, mga kapatid? Ayan. Yung iba, sa ngayon, tayo ay nasa MECQ, kumusta na? Na-extend ang ating MECQ, na po, pagdating hanggang 15, ano yung na-expect niya pagdating ng 16? Paano kung may-extend ulit? Ano sasabihin natin? Alam niya na. Malapit na eleksyon. Ha? Bawi natin. Minsan may mga ganun May mga pagbabanta. Ano po? May mga post na negatibo. May mga pagsasalita na negatibo. So, iba-iba po. Ano po? Iba-iba po ang pagharap ng mga tao sa ganito pong mga sitwasyon. Bagamat, again, pare-parehas po tayo ng pinagdaraanan sa ganitong pagkakataon, mga kapatid, pero hindi tayo pare-parehas ng pamamaraan. Pero bilang mga Kristyano, bilang mga believers o followers ni Christ, paano ba natin hinaharap ang ganitong sitwasyon? Lalong higit tayong mga Kristyano. Kaya nga, how? Yan, negative or positive? Na po, ganyan man natin harap? Positive ba o negative? How to face these difficulties and hardship victoriously. Ano po? Paano natin to? Ayan, hinaharap ng matagumpay. Na iba sa paraan ng pagharap ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. At pag-usapan natin yung text natin. Ano po? Ito po si Pablo. Pag-usapan din natin si Pablo. Sa Philippians chapter 4, verse 12 to 13, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Sabi ng verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa wikang English, I know what it is to be in need and what it is to have more than enough. I have learned this secret so that anywhere, at any time, I am content. Whether I am full or hungry, whether I have too much or too little, I can do all things through Him who strengthens me. Ang Diyos po magpala ng mga salita pong iyan. Actually, pinost ko na yung ng isang araw yata na yung laman ng atin pong pag-uusapan tungkol po sa bagay na iyan. So, makikita po natin dyan, ina-allowed ng Diyos na ang tao po ay dumanas ng iba't ibang pagsubok dahil maraming bagay
na gustong ituro ang Panginoon sa bawat isa o sa atin pong lahat. Minsan, inaalis tayo ng Diyos sa tinatawag na comfort zone para ma-stretch o para maunat o para lumaki, tumaas ang atin pong pananampalataya. At isa pa, para tayo ma-mold to become a better person. Hinuhubog niya tayo para po tayo ay maging mabubuting mga tao. Katulad nga ng experience namin kahapon, nasanggi, masakit, pero paano ka mag-react? Di ba? Mag-hysterical ka ba? Magagalit ka ba? O cool ka lang? Cool ka lang, no? Sa ganun pong mga bagay, mga kapatid. Sabi ni Pablo, sa kanyang sulat, I have learned to be content whatever circumstances. So, tayo rin po, ano ba ang ating pinagdaraanang circumstances ngayon? Sabi nga, God wants us to be contented on whatever circumstances. Nice din po ng Diyos na tayo po ay maging panatag, kontento, tiwasay, anuman ang ating nararanasan o kalagayan. At maganda po yung verse 13, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. At kung pag-uusapan po natin, si Apostol Pablo, bago po siya naging Pablo, siya po ay si Saulo. Si Saulo po ay kasama sa lupon o grupo ng mga Pariseo. Si Saulo po ay galit na galit sa mga Kristyano. Si Saulo po, kapag siya ay nakakita ng mga Kristyanong nangangaral ng gospel, kahit sa labas, sa loob ng tahanan, pinapasok niya po yung mga bahay-bahay. At kinakalagkad yung mga tao. Kinakalagkad, pinapahiya, sasaktan, binibilanggo nito pong si Saulo yung mga tao na tagasunod ng ating Panginoong Hesus at mga Kristyano na sabihin nating nangangaral ng mabuting balita. At alam natin, si Saulo po ay kasang-ayon sa pagpatay kay Stephen. Sa chapter 7 hanggang chapter 8, verse 1. At si Saulo po, sa tindi ng kanyang init, sa kanyang pananampalataya bilang Pariseo, ay humingi siya ng permit. Humingi siya ng paalam sa punong saserdote at siya naman ay pinayagan. At siya ngayon ay naglakbay doon po sa tinatawag na Damasco. At nung siya po ay malapit na sa lungsod ng Damasco, siya ay nagulantang sapagkat inaresto siya ng Panginoon. Nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamagitan ng matinding liwanag, matinding liwanag, at siya po ay nahulog, na-slain sa kanyang, kabayo, na-slain sa kanyang kabayo. Di ba? At nagsalita ang langit, si Jesus, sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? So, yung mga tao pala na inuusig mga Kristyano, yung mga tapat na Kristyano, ang inuusig nila, hindi lang mga Kristyano ito, kundi si Jesus. At sa bagay na yon, sumagot ito pong si Saulo. Alam nyo, sagot ni Saulo agad, sino po kayo? Panginoon. Tinawag niya agad, Panginoon. Alam niyo po, ayun po yung time na si Saulo po ay naging si Pablo. Sapagkat nung na-encounter niya si Jesus, agad-agad nagbago po ang kanyang buhay. At ginamit po itong si Ananias, nung sinabihan nga si Ananias, napuntahan niya si Pablo, ayaw pa nga sa chapter 9, kinikwento ko na lang sa inyo, ayaw pa nga nitong si Ananias sana pumunta sapagkat sabi niya sa Diyos ay baka siya mapahamak. Alam niya naman po na iyon ay masyadong deboto sa kanyang relihiyon at pinapatay niya, pinahihirapan niya ang mga Kristyano, pinapakulong niya ang mga Kristyano, tapos utusan niya ang pumunta ron. Pero sabi niya, huwag kang matakot sapagkat si Saulo ay pinili ko. Pinili niya si Saulo, siya po naging Pablo, pinuntahan ni Ananias at pinanalangin. Meron daw parang talukap o nakatakip sa kanyang mata na nanaglag at yun ang naging dahilan para maka-experience agad-agad din ng miracle ito pong si Saulo. Siya po ay nakadila, siya po ay nakakita.
Ano po? At sa nangyaring iyon, nabaliktad ang lahat. Di ba? Sapagkat itong mga tao, nagulat sila, sino to? Di ba pumunta siya rito para tayo hulihin, para tayo ikilong, para tayo, at malupit siya, maging sa matanda, maging sa bata, mga kapatid, ganun siya kalupit, pinahihirapan niya ang mga ito. Pero ito ngayon, balik natin, yan, hindi, wala yung nangangaral siya, no? Yan, di ba? Nangangaral na siya ngayon ng mabuting balita sa mga tao, nandun yata sa loob. No, namamangaral na siya ng mabuting balita doon po sa mga tao. Tinetestify ni Pablo kung ano ang dati niyang buhay at kung ano po ang buhay niya sa kasalukuyan nung panahong iyon. Hinikwento niya na dati siyang nanggugulo ng church, mga kapatid. Ginugulo niya talaga ang church. Sinasaktan niya ang mga born-again Christian, pero nang makilala niya si Jesus, siya po ay naging bagong nilalang. Yun po yung 2 Corinthians 5:17. Na po, yung 2 Corinthians 5:17, kaya nakalagay doon, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, experience niya mismo yung sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17, nung makipag-isa siya kay Christ, isa na siyang bagong nilalang. At eto na, nung siya na po ngayon ay born again na. Alam niyo po, ang daming pinagdaan ng hirap nito pong si Pablo. At sa mga hirap na pinagdaanan nito pong si Pablo, pag-aralan po natin ito, alam niyo po, sa totoo lang, wala pa sa kalingkingan yung mga hirap na nararanasan natin ngayon sa kasalukuyan, mga kapatid, sa pinagdaanang hirap nito pong si Apostol Pablo. Tayo, maaaring ang pinagdadaanan nating hirap sa panahon natin ngayon, hindi ka makalabas ng bahay, lalo kay bata pa at sobrang may edad ka na, kaya lang, mga edad na, siyempre malakas na ang loob nila dahil vaksinado na po sila. Pero, siyempre limited pa rin. Hindi tayo makadalaw sa mga apo natin, sa mga magulang natin, yan. Diba? Isa pa, lalo na kung medyo kinakapos na po tayo sa ating mga pinansyal na mga pangangailangan. So, may difficulties talaga. At para bang sa palagay natin, napakalaki ng problema nito. Parang ang bigat-bigat na ng lahat ng ito. Pero mga kapatid, napakagrabe po ng pinagdaanan nito pong si Apostol Pablo. At sa kabila ng mga pinagdaanan niyang ito, hindi po siya sumuko. Bagkus siya po ay nagpatuloy na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Tignan po natin yung text. Sa 2 Corinthians 11:23 to 27, sabi niya, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 24. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsang binato, makaitlo kong naranasan mawasak ang barkong sinasakyan, at minsay maghapon magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasung ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, at mga mapugkunwaring kapatid. Sa 27, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw, natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalakal. So, ilang beses pong nabilanggo si Pablo, ilang beses siyang hinagupit, ilang beses siyang nabingit sa kamatayan. Sabi kanina, siya po raw ay makalimang beses na tumanggap ng palo mula sa mga Hudyo ng 39. So, para bang 5 times 39, ilan? 195 times. Si Jesus,
39 lases, no? May dahilan yun. Na po, si Pablo nakaranas ng 5 beses na 39 na palo ng mga Hudyo. 3 beses din daw niyang naranasang hagupitin ng mga Romano. Napakahirap. Alam niyo po yung mga Romano kapag humagupit, habang sila po ay nakakakita ng mga taong nasasaktan ng dugo, lalo silang ginaganahan. Ganon sila kasadista. Na may mga ganong tao, sadista sila, lalo silang masaya kapag dumadaing. Ano po? Dumadaing ng gusto yung mga taong pinahihirapan po nila. Wow, grabe. Ano po? Yan po si Pablo, mga kapatid. At minsan niya raw naranasang batuhin. Ilang beses naranasang yung bagyong kanyang sinakyan ay nawasak. Ano po? Bagyong na-encounter at barko nawasak, mga kapatid. Maghapon, magdamag, palutang-lutang sa dagat. Grabe po ang naranasan. Ito pong si Apostol Pablo. Na-encounter siya ng mga tulisan. Ano po? Yung kapwa Hudyo, Gentile, laging pinagbabantaan. Labis na hirap, labis na pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw, giniginaw, pero wala pong maidamit o wala pong maibalabal. So, makikita po ninyo kay tindi ng hirap na kanya pong naranasan. Kaya nga po sabi ng verse 12, ang lahat ng ito ay nagturo sa akin para makontento. Na po, para matuto siyang masiyahan. Na po, kaya challenge sa atin po ang bagay na ito. Na po, at sa 2 Corinthians, verse 1, 8 and 9, hindi naming ibig na din ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asia. Sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Anupat kami ay nawala na ng pag-asang mabuhay. So, parang halos gusto na rin niyang sumuko ng time na yon. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan. So, parang suko na sila. Sabi, pero maganda kasunod, upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumuhay sa mga patay. So, kaya pala ina-allowed ng Panginoon na mangyari sa buhay ng tao ang mga hirap ng buhay, ang mga negatibong bagay o mga pangit na pangyayari. Ano sabi diyan? Ano po, na minsan hindi natin gustong mangyari sa atin. Gusto ba namin maglakad? Ano po, na may babangga sa amin? Doon po sa 4 lanes? Ano po, wala pong may gusto. Ang sabi rito, upang hindi tayo magtiwala sa ating sariling lakas. At matutunan nating magtiwala lamang sa kakayahan ng Diyos. Sa lahat ng pangyayari sa buhay ni Pablo, hindi siya nag-rely sa kanyang mga natutunan, nalaman, di ba? Itinuring niya nga raw pong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na yun. Sapagkat mas niyakap niya yung pinakamahalaga. Ano po? Ang makilala at lubusang lumalim pa sa pagkakakilala sa atin pong Panginoong Diyos. At ang sabi rito, mga kapatid, kundi upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. So, naranasan ni Pablo ang mga bagay na yon, naghikahos, nagutom, nagkaroon pero nawalan, may makain, minsan walang makain. At alam niyo po ba, si Pablo rin po ay nagkaroon po ng tinatawag na karamdaman. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, nung ilang beses niya itong ni-request sa Panginoon na pagalingin, my grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyong pangailangan. Pero mapapansin natin, si Pablo po ay meron tinatawag na healing ministry, nagpapagaling, anino niya lamang, panyo niya lamang, mga kapatid, ay nagpapagaling. Pero sa kabila ng lahat, nagkaroon pa rin po siya ng tinatawag na karamdaman. So, bilang mga tao, no exempted ang bawat isa. Ano man ang iyong relasyon sa ating Panginoon, pangkaraniwan ka man Kristyano, leader ka man, pastor ka man, pwede pa rin po tayong magkaroon ng karamdaman. Kaya, ingat-ingat lang. Maging matalino pa rin tayo na po sa pagharap sa mga pandemya na ito. Katulad ni Jesus, nung sabi sa kanya, nito pong si Satanas, tumalon ka at ingatan ka ng Panginoon sapagkat maraming mga anghel na agape sa iyo, pero si Jesus hindi nagpagoyo kay Satanas. Hindi niya sinunod ang bagay
na yon. So, balik tayo. Kaya, bagamat mahirap ang sitwasyon na kinakalagyan natin sa ngayon, we need to stay our home. Tayo'y tinuturuan ng Diyos na matutong sumunod sa Kanya. Sa pamahalaan, matutong mag-submit sa ating pamahalaan. Tayo doon ay tinuturuan ng Diyos na matutong magtiis. At siyempre, tinuturuan tayo ng Diyos na mag-spend tayo ng maraming panahon sa Kanya lamang. Kumusta na kayo sa panahong ito? Kaya ito yung time na lagi natin kayong challenge. Basa kayo ng Bible. Ano po? Basa kayo ng Bible, mga kapatid. Sulat nyo yung mga natututunan po ninyo. Manalangin tayo, maglaan tayo ng maraming panahon sa bagay na yan. Alam niyo po, lalo nating madidiscover kung ano po yung gustong ituro ng Diyos para po sa atin. So, papunta po tayo rito sa Philippians chapter 4, verse 12 to 13. Again, naranasan ni Pablo na maghikahos, managana, natutunan niyang harapin ang anumang katayuan sa buhay. Imagine, lahat ng iyan na naranasan ni Pablo, alam niya merong layunin ang Diyos sa lahat ng kanyang pinagdadaanang hardship, difficulties, testing, trials, problem, para siya po ay matuto. At ganoon din po tayo. At gusto rin po ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo po'y matuto at ma-develop yung atin pong tinatawag na karakter. Ano po? Ngunit, paano nga po ba natin ma-overcome o mapagtatagumpayan ang mga bagay na iyan? Katulad ni Pablo, hindi siya sumuko, hindi niya tinalikuran ang ating Panginoon. Hindi siya nag-give up, kundi tuloy-tuloy pa rin po siya sa kanya pong mga paglilingkod. Sapagkat alam niya, meron pong reward sa dulo. Mga kapatid, makakarating din po tayo sa finish line. Ang pandemya na ito ay matatapos din. Yung suliranin po natin sa mundong ito, yung problema mo sa pamilya, yung mga bayarin mong utang, mga kapatid, yung mga hirap na naranasan natin, matatapos din po ito. Kahit nga po yung building natin, mga taga-CDC, alam natin, matatapos din po ang lahat po na iyaw. Na po, now, mga kapatid, punta po tayo sa statement, ito pong si Pablo. Paul remain positive in times of difficulties and hardship. Ano sabi niya sa passage? Sa verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, ito na yung nangangaral pala si Pablo. Ano po? So, sa madaling sabi, nanatili siyang positibo sa kanya pong sa kanya pong pagkatao, sa kanya pong isipan. So, paano niya hinarap ito, mga kapatid? At dito po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthen us, mga kapatid. Meron pong 4 na bagay na pwede po tayong makita dito. Includes 4 positive things. Kung bakit si Pablo po ay nanatiling positibo at siya ay naging matatag sa gitna ng mga negatibong sitwasyon na kanya nga pong kinaharap. Again, puntahan natin. Yan, think positive. I can. Sabi niya, una, I can, meaning positive thinking. Dito natin makikita na si Paul, mga kapatid, na-develop sa kanya yung tinatawag na positibong kaisipan. Maraming tao, kapag meron pong sitwasyong kinakaharap, mga kapatid, sila po ay masyadong nagiging negatibo. Kapag sila ay naharap sa mga challenges. Katulad nga ng sabi ko, yung ibang tao, minsan nagbukas ako sa page ni Governor na pagtingin ko sa mga chat na mga tao doon, may mga positibo pero marami din po ako nabasang mga negatibo. Dahil nag-extend, ito pong tinatawag na MECQ. Iba na agad din pumapasok sa kanilang isipan. Nagsasalita na kaagad sila ng mga negatibo. Yung iba may mga paninisi. Ano po? Pero tayo, again mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, paano tayo mag-react sa ganong sitwasyon? I can means positive thinking. Kami po kamakailan, last week ba yun? Namatay yung aso natin? Di ba? Ayan, last week, Tuesday po yata yun, namatay si Basia na paborito, si Wanda na paboritong aso namin. 5 aso namin Si Wanda, iba yung treatment doon no? Special yung treatment doon. Nung magagabi na, naglakad, nagulat na lang kami, sabi ni IJ, biglang bumagsak. Tinry naman yung iba, tapos
wala na po siyang buhay. Ano po? Kasi may parang ganon na narinig. Pero sabi namin, wala nang sisihan. Walang may nais mangyari kay Wanda na mamatay. Lahat tayo, ginagawa natin paraan para siya mabuhay. Ano po? So, yung kalungkutan na yun, kahit medyo umuulan, tara, binalot namin, hukay kaagad ako, ayan, kahit umuulan, para lang mailibing ng, ng maayos. Sabi ko nga sa kanila, gusto nyo bang tirikan pa ng kandila? ayan. Pero lahat yun, nakalma, pero kapag naiisip mo, medyo nalungkot ka ngayon, medyo relax na. Ano po? Medyo relax na. At least, tinitrain tayo ng Panginoon. Mas maganda, meron tayong mga pet na mahaldaga talaga sa atin para pagka naalis sila, matrain tayo kasi alis naman tayo sa mundong ito. Ano po? Ayan, dapat ganun pa rin po tayo tumanaw sa anumang sitwasyon na nangyayari sa atin pong kalagitnaan o sa atin pong buhay na atin pong na-encounter. Na po, I can. Ang lagi pong pananaw ng mga taong ganito, mga kapatid, yung mga taong sabihin natin ay merong negative thinking, mga kapatid, ang sabihin nila, hindi ko kaya. Pero sabi ni Paul, I can. Ang sabi naman natin minsan, I cannot. O I can. Hindi ko kaya. Kaya sinasabi ko sa inyo, you can, we can, mga kapatid, kaya natin. Sabihin niyo po yan sa inyo mga katabi, you can. Kaya mo yan. Di ba? Dapat tayo magkaroon ng tinatawag na positibong kaisipan sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin pong mga buhay. Kaya sabi ko kay Cecil, kaya mo yan. Yan. Kayo. Ayan, sa una, hayaan ko siguro mga 15 minutes yatang nakaupo. Masakit eh. Alam ko, ako nga po, nung ako'y pumadyak sa motor ko, yung barako, nung nandun pa tayo dun sa ating church, sa may yan, sa tapat ng Kuya Bernie, dumaplis, tapos na lagyan ko ng gas, yung silinyador ba yun? Yun. Tapos pinadyak ko, bumalik po yung yung pinapadyakan sa motor. Tumama sa aking binti. Alam niyo po, 30 minutes. Hindi ko alam gagawin ko. Sakit na sakit ako na, medyo natutulo na luha ako. Hindi ako makapagsalita. Sa tindi ng sakit. Ang hirap. Ang hirap na nasa ko. Parang ganon. Parang ganon yung naranasan ng aking asawa. Kaya sabi ko na, paano ko ito, talagang sobrang sakit na po yung naranasan niya. Kasi ang ganda-ganda ng kwentuhan namin, tapos bigla na lang kami biglang sumalya siya ng ganon. Tapos natigil. Yan. Purihin po ang dakilang Diyos. Pero again, mga kapatid, balik po tayo. Si Paul, hindi niya sinabing, I cannot. Or I can. Ang sabi niya, I can. Meaning, mga kapatid, Paul has a positive thinking sa mga hinarap niyang mga negative situation na binasa po natin kanina. Kaya, kapag tayo po ay naharap sa ating mga o sa mga ganitong pagkakataon, mga pangit na bagay, tanungin ko kayo, ano po ang unang pumapasok sa ating isipan? Sinasabi mo ba, hindi ko kaya? Kaya ninyo. Sapagkat sabi ni Paul, mga kapatid, walang pagsubok na meron ba yung verses, Rachel? Yan, when you say I can, that is positive thinking. I can do it. O minsan ganyan. Pangalawa na yun. Sa 1 Corinthians 10:13, sabi niya, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok ng hindi natin kaya o hindi natin kayang lampasan. Sa halip, pagdating daw ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin. Iyon. Kaya po, overcomer tayo. Yan ang pong sinabi ng 1 Corinthians 10:13, mga kapatid. Wala pong pagsubok na didinanas ang lahat. Napagdaanan po nila yan. Itong pandemic na ito, marami na pong pandemic na dumaan sa mundo. Pero nalampasan po ito ng mga tao. Nalampasan po ito ng mga tao. At ganoon din po tayo. At wala daw pagsubok na darating sa atin na hindi natin kayang i-overcome. Sapagkat ang Diyos din mismo magbibigay sa atin ng grace. Ang Diyos din mismo magbibigay sa atin ng strength para ma-overcome natin ang mga pagsubok sapagkat siya po'y napakatapat. Tayo po bilang mga magulang sa ating mga anak, hindi natin pagbubuhatin yung ating 7 taong anak o apo ng isang timbang tubig na alam mong hindi niya kayang buhatin.
Baka mamaya, isang baso ng isang tabong ng tubig, ayaw pang pagbuhatin. Di ba? Kasi mo parang feeling mo, hindi mo pa siya kaya. Ganon din po ang Diyos sa atin. So, kaya nandiyan ka, sa sitwasyong iyan, meron kang hinaharap na challenges sa iyong buhay kasi ganyan na yung kapasidad ng iyong pananampalataya. Ganyan na kataas ang level ng iyong pananampalataya. At kapag ikaw'y parang susuko na, sabi kanina ni Pablo, na po, una, para hindi daw siya matutong magtiwala sa sarili niya, kundi matutong umasa sa kapangyarihan ng Diyos na bumubuhay sa mga patay. Wow, grabe, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung yung patay, binuhay, yan pang problema mo. Hindi niya kayang malutas. Kaya, again, sabihin nyo, you can, we can, I can. Na po, lagay ninyo sa inyong isipan, mga kapatid, magkaroon tayo tinatawag na positive thinking. That is positive thinking when you say, I can. Minsan, mga kapatid, kapag tayo po ay sinasabihan na, o anak, o kapatid, mag-memorize ka naman ng verse, saka magbasa ng Bible. Ano po yung reaction nyo? Ano po yung sagot nyo? Nagbabasa naman ako Ganun ba? Paano ba? O nasa-challenge kayo na mag-meditate, mag-verse, mag-memorize ng mga verses. O minsan katuwiran ng iba, I can't, pastor. Bakit? Kasi po malabo na mata ko. Di ba? Minsan ganun. Na po, yan ang sinasabi nila, pastor, I can't kasi meron akong Alzheimer. Makakalimutin na ako, hindi ko na kaya magmemorya. Hindi ko na magbasa. Ganyan mga kapatid, yung mga negative thinking. Pastor, pagsisikapan ko, kahit malabo na ang mata ko, gagawa ko ng paraan, kukuha ko ng lente para mabasa ko yung Bible. Magtatry akong magmemorya ng salita ng Diyos. Di ba? Dapat ganun po tayo mga kapatid. I can, kaya natin. Di ba? O kaya lumapit sa iyo bilang magulang ang anak mo. Ma, gusto kong mag-aral ng 4 na taon na kurso o 5 taon kurso. Ano sagot mo? Di ba? Ang sagot mo, anak, hindi natin kaya. Mahirap lang tayo. Hindi natin kayang mag-engineer. Hindi natin kayang paaralin ka bilang doktor. Yung isang araw nga, sabi ko, si IJ, naghahanap ka kung anong gusto mong kung anong gusto mong kuhain. Kurso, doktor. Di ba? Doktor! Sabi mo kasi, magpipresidente ka, kaya doktor. Gusto mong gayahin si Doc. O kaya engineer. Pero nasa kanya pa rin po yun. No, di ba? Dapat, ganun po tayo, positibo po tayo. Hindi yung sabihin natin, hindi natin kaya kasi mahirap lang tayo, tambay ka na lang. Di ba? Magtambay ka na lang, hindi po dapat ganun, mga kapatid. Sabi ni Paul, mga kapatid, I can. That is positive thinking. Mga taga-CDC, sa pinapagawa natin, we can. You can. We can. I can. Kaya natin itayo yung ating pong church building. Amen po ba? Amen. Kaya nga gusto na po natin mag-start, tatayuan natin muna yun ng poste, ng 6 na poste. Sabi ng isang kapatid, meron siyang hinihintay na blessing, at sa tithes niya lang ay pwede na tayong makapagsimula ng 3 poste. Yan, di ba? 3 poste na lang. Di ba? Yung ating budget na 6 million to 12 million, mga kapatid, katulad ng elepante, paano ba kainin ng elepante? Matapos mong patayin, chap-chapin mo. Paano ba kainin ni malaking tuna? Chap-chapin mo, unti-unti. At ngalot-ngalotin mo. Di ba? Ganun po yun. Ano po, natin, yung uunti-untiin natin, uutay-utayin natin ang pagpapagawa uli. Kaya, mag-prepare kayo, mag-pray na kayo kay Lord, na Lord, ito po, sisimulan na namin yung pagtatayo ng aming building ng paunti-unti, pa-poste-poste. Ito po yung aking pledges. Diba? Hindi, yan na naman. Yung mga negative, mga kapatid, ang sasabihin nila, I cannot, I can't, hindi natin kaya yan. Kasi tayo ay nasa pandemya. Ngayon, nawalan pa ng trabaho, walang kita. Talo! No, hindi ka makabalik ng labas ng bansa, mga kapatid. Ang tawag doon, mga kapatid, negative. Pero po, yung mga taong, when you say, I can, we can, kaya namin ito. Yung mga taong nasa likod ng mga pastor at sasabihin, Pastor, sige po, simulan na po natin. Handyan po kami sa likod ninyo. Ayan, kung iyan po ang inyo nga pong mga pananaw sa buhay, mga kapatid, sa atin pong gustong gawain,
Yan, mag-agree naman kayo dyan. Mag-chat kayo. Amen, 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 pastor. Kaya natin to. Yan, di ba? Sabi natin nakaraan, nothing is too hard for God. God is able. Amen po ba? Ang Diyos ay mayroong kakayahang gawin. Sana maging excited tayo. Dito ay aso rito, tumahol. Amen, pastor. Agree. Yan, yung aso, tumahol, nag-agree. Mga kapatid, lalo na po tayong mga Kristyano. Ano pa? Purihin po ang dakilang Diyos. Yan po ang una. Pangalawa, sabi niya, I can do. Meaning, mga kapatid, positive action. Sabihin po ninyo sa mga kasama ninyo, positive action. Positive action. Yan. Marami po kapag may mga pagsubok sila sa kanilang buhay na dumarating, mga kapatid, ang ginagawa po, hindi maganda. Ano po? Because negative thinking produces a negative action. Yan po yan. No, negative thinking produces negative action. But positive thinking produces positive action. Diba? Yan lang naman yan. Babaliktarin mo lang naman yung bagay na yan. Mga kapatid, kung tayo po ay meron pong positibong isipan, ang resulta po niyan sa iyong buhay, positive action. Alam niyo po yung mga kapatid ni David, saka po si King Saul, diba? Nung sila po ay hinahamon nito na makipaglaban sa kanila, hindi po nila hinarap si Goliath. Sa halip sila po ay nagtatago lamang. Ano pong dahilan? Sapagkat ang isip nila, si Goliath ay napakalaki. Ano po? Napakalaki para sa kanila. Si Goliath ay champion, si Goliath ay marami ng pinatay, kaya hindi nila kayang labanan. So, negative yung kanilang isip, kaya negative yung kanilang nga pong gawa. Negative yung kanilang nga pong pagharap. But, si David, mga kapatid, dahil na-develop sa kanyang isipan, ano po, yung positibo. Ang sabi niya, kung paanong ako ay iningatan, iniligtas ng Diyos sa mga leon, sa mga oso, ang sabi niya, mga kapatid, iingatan din ako ng Panginoon. Doon, sa higanting mamaw na yun. O sa, dagdagan lang yung mamaw. Ano po? Supot nga tawag niya ron eh. Sa higanting supot na yun, sa uncircumcised, ano po, na pagano na iyon. Makikita natin, dahil si David, mga batid, ay meron pong tinatawag na positibong kaisipan, yun po ay nagdulot sa kanya ng positibong gawa. Kaya ang sabi niya, lalabanan ko siya, pupunta ako, haharapin ko siya, tatalunin ko siya, gagawin ko, I can do. Hindi lang niya yun po iniisip, kundi ginawa niya po ang bagay na iyon. Kaya kung i-apply po natin ulit ang bagay na ito, mga batid, we can do. Magagawa po natin. Na po, magagawa po natin ang lahat ng bagay. Kung pe-personalize po natin, kung meron kang problema, mga kapatid, I can do. Sa iyong pamilya, I can do. Sa ating church, magagawa natin. Matatapos din natin ito. Itong pandemic na ito, matatapos din ito. Amen po ba? Amen. Yan. Yun ang una, I can means, ano po, positive thinking, I can do, positive action. At pangatlo, ayan, duktungan natin, I can do all things, that is positive faith. Pag sinabing I can do all things, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Halos kadugtong to, no? Nang nothing is too hard for God. Dahil wala pong mahirap sa Diyos. God is able. Higit yung kanyang kayang gawin sa iyong iniisip at hinihiling sa Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 20 na kinuha natin teksto. Ano po? Kaya I can do all things. Yan ang sabi ni Pablo. Hindi niya sinasabing I can do little things. Hindi niya sinasabing I can do small things. Dahil ito lang yung kaya ko. Sa halip ang sinabi niya, I can do all things. That is positive faith. Kung babalik uli po tayo kay King David, ano po, kay David, mga kapatid, nung sinabi niya na po kay King Saul na siya po yung lalaban, ano po yung sabi ni King Saul sa kanya? Sa halip na ma-encourage si King Saul, matuwa si King Saul, nung ipinresenta ni David, dahil wala pong
lumaban sa kabila ng kahamon nitong si Goliath, nagpresenta si David. Ako ang lalaban sa kanya. Pero ang sabi sa kanya ng haring si King Saul, may gatas ka pa sa labi, bata ka pa, samantalang siya ay mahusay na mandirigma. Pero ang sabi ni David, kaya ko po siyang labanan. Marami na po akong napatay na oso at leon. Kaya kaya ko ring patayin ang higanting iyon. Grabe mga kapatid. Na po, grabe yung pananampalataya ng may positibong isipan, may positibong gawa, at may tinatawag na positibong pananampalataya. Mapapabagsak ko po siya, tatalunin ko po siya. That is positive faith. Na po, naalala ko rin po, ito pong 12 espiya na inutusan ni Moses para tiktikan yung lupang pangako. Natiktikan nila, nakita nila masagana yung lupain, malalaki yung mga bunga. Biro mo, pumita sila ng ubas, pininggan nila. So gaano kala ubas, di ba ganun lang yun? Maliliit na bunga. Pero doon mga kapatid, wow, kasi lalaki yata ng bunga ng masanas. Pininggan nila. Binuhat nila buwig, mga kapatid. So malaki. Malaki rin po yung mga tao doon, mga higante. Kaya nung reporting na nila, sa numbers mga kapatid, nahati sa 2, ito pong grupo. 2 laban sa 10. Yung 10 ang unang nag-report. Di ba? At ano report ng 10? Hindi natin kaya. Yun po, yung mga tao merong negatibong isipan, negative action ng effect, at negative faith. Ang sabi nila, di natin kaya, mga malalaking tao doon, mga higante, ang tingin nila sa kanilang sarili, para lang tayong tipaklong tatapakan nila. Wow, ganyan po yan mga kapatid. Pero, yung 2, ang sabi nila, wag na tayong maghintay pa ng panahon. Sugurin na natin sapagkat ipapalupig sila sa atin ng Panginoon. Yun ang feeling nito pong si Joshua at ni Caleb. Ipapalupig sila sa atin ng Panginoon. That is positive faith. Tayo na simulan nating lumuusog. Pero mga kapatid, mas naniwala sa negative report ang buong bayan. Kaya pagdating ng Numbers chapter 14, magdamag silang parang naglamay. Nag-iyakan sila. Discourage sila. Kaya mahirap po mga kapatid, no? Yung negative faith, no po, yung negative thinking, yung negative action, negative word na lumalabas. Kaya sa panahong ito ng pandemic, sa loob ng ating bahay, ano po, kahit 2 lang tayo, laban sa 10, no, laban sa 4, makikita natin, 2 lang kayong Krisyano, 1 ka lang Krisyano, mas marami hindi Krisyano, sa elite na ikaw ang humawa, na huwag kang padala, na po, dapat, napakalaga po ng tinatawag na positibong pananampalataya sa panahon po natin ngayon. At kung i-apply po natin, again, sa atin pong panahon, ngayon, mga kapatid, na nasan, kumusta na? Katulad ng sabi ko sa inyo, sa sandali na yung anak mo ay nagsabi, anak, or mama, papa, gusto kong mag-aral ng 4 years course o 5 years course. Ano reaction mo? Di ba? Tutulad ka ba kay David? Anak, sige. Meron ka ba agad pananampalataya? Ganito palagi ang sinasabi ng mga taong meron pong positibong pananampalataya. Sige anak, dahil meron tayong napakalaking Diyos na tutulong sa atin, na kayang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya kanya challenge ko si IJ. Di ba? Andyan si Lord para tumulong sa atin kasi hindi tayo pinabayaan. Na po, nakatapos na yung 3 anak, 2 na lang, di ba? Sa Panginoon ang papuri sa lahat nga po ng iyon. Kagaya po ni David, meron siyang positibong pananampalataya kung paano ako iniligtas sa mga oso at leon sa pakikipaglaban ko sa higanting iyan. Di ba? Tutulungan din ako at ililigtas ng Diyos. Kaya ko siyang itumba. Kaya ko siyang mapatay. That is positive faith. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. Pang-4, sabi natin, I can. That is positive thinking. I can do. That is positive action. I can do all things. That is positive faith. Means walang imposible. Lahat kaya niyang gawin. At pang-4, through Christ
who strengthens us. Na po, that is positive power. Tanong, who is the source of your power? Mga kapatid, saan po nanggagaling ang ating lakas? Saan po nanggagaling ang ating kapangyarihan? Saan po nanggagaling ang ating kakayahan para po tayo gumawa, para po tayo magtrabaho, para po tayo magtagumpay, para po tayo manalo sa mga pagsubok o problema ng buhay? Ang iba, ang kanilang lakas, dinadaan sa pag-inom para lumakas ang loob. Ang iba, akala nila, ang lakas nila nasa talino nila. Ang iba, ang lakas nila, akala nila nasa vitamina. Ang iba, ang lakas nila, nasa vaccine. Hindi ako against sa vaccine. Kung magiging mandatory, magpapabaksin ako. Yan. Pero ano na, kanya naman, papabaksin. Pero, hindi ibig sabihin, ikaw ay baksinado na. Sa vaccine ka mag-rely. Kasi, katulad ng sinabi ni Pablo, mga kapatid, alam niyo po, sabi diyan, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano po? Who strengthens us? Kay Kristo po, mga kapatid. Hindi po sa vaccine, hindi po sa vitamin, hindi po sa kapangyarihan, hindi po sa talino, kundi ang lahat ay dahil kay Kristo. Christ is the source of His power. Ang Diyos pa rin po, kahit tayo baksinado na, pwede pa rin tayong magkaroon ng karamdaman. Pero, hindi ko sinabing kung may Kristo ka, hindi ka magkakaroon ng karamdaman. Pero lahat ng bagay na dumarating sa atin, kaya nating harapin ng positibo dahil kay Kristo na nagbibigay ng lakas sa atin. Ilan po ang gusto kong sabihin doon. Christ is the source of His power. Sabi nga, without Christ, you can do nothing. You can do nothing apart from me. Wala tayong magagawa kung tayo po'y hiwalay sa Kanya. John 15 verse 5. Katulad lamang tayo ng isang sanga na dapat pong nangunguyapit sa puno. Ang sanga na ito, kapag pinutol, ano mangyayari sa kanya? Siya po ay matutuyo. Wala na siyang lakas para mabuhay. Mga kapatid, ang buhay natin ay dahil lamang sa atin pong Panginoon. Kaya nga yung Christian, kapag tinanggal mo yung Christ, ano natira? I-A-N. I am nothing. Wala tayong silbi, wala tayong magagawa, kailangan natin si Christ. Kaya nga tayo, mga Christian. Siya po ang pinagmumulan ng ating kapangyarihan. Kaya ito po yung time na hindi tayo dapat lumayo sa Panginoon sapagkat nung lalayo tayo sa ating Panginoon, saan pa tayo pupunta? Saan pa tayo kukuha ng lakas? Kung magbabackslide ka pa, kung magtatampo ka pa sa Diyos, saan ka pa pupunta? Sa John chapter 6, verse 66 to 68, ito po yung time na para bang yung mga tao ay natisod sa sinabi ni Jesus na iinumin nila yung kanyang dugo at kakanin yung kanyang laman, nagtalikuran po sila. At sabi ngayon ni Jesus, doon po sa kanyang mga alagad, kayo, tataliko din ba kayo? Sumagot si Apostol Pedro sa verse 68, kayo po ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Saan pa kami pupunta? So, alam ni Pedro na si Jesus ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan, kaya sabi niya, saan pa kami pupunta? Kaya po mga kapatid, you can do all things through Christ who give us strength. Kaya ang Panginoon lamang ang source po ng atin pong lakas at kapangyarihan. Kaya sabi natin kanina, ang iba sa pagharap nila sa problema, katulad ng doktor, ang paraan niya magpakamatay. Katulad ng nurse, magpakamatay. Bakit? Sapagkat di nila kilala ang ating Panginoon. Meron din naman akong kakilala na siyempre, nakakilala na siya sa Panginoon, nag-positive siya, pero bakit siya nakasurvive sa COVID? Anong dahilan? Nanguyapit lamang siya sa ating Panginoon. Kaya tayo po na nakakakilala sa Panginoon at iba na hindi nakakakilala sa Panginoon,
Pare-parehas lamang po tayo ng ating nararanasan. Ano po? Pero, katulad ng sinabi ko, ano po, huwag tayong tumulad kung ikaw ay Kristyano sa kanila nga pong pamamaraan kung paano sila mag-react. Sila po ay negative. May mga pasaring, may mga patama sa government, sa pamahalaan, sa kapwa, mga kapatid, yung kanila nga pong mga post o minsan yung kanilang mga quotation. Ano po, yun po ay nagagawa ng mga hindi Christian. Pero ikaw, bilang tunay na Kristyano, hindi tayo dapat ganoon mag-react. Alam niyo po, ito pong yung si Mary, pakipindot. Ayan, si Mary Magdalene, mga kapatid, alam po natin, siya po ay nahuli sa akto ng mga tao. Sinabi sa mga Pariseyo, ang ginawa ng mga Pariseyo, sa John chapter 8, pinilit nilang hulihin si Jesus kung paano to sumagot. Ang sabi niya, ayon sa batas ni Moses, yung taong nahuli sa pangalan niya, ay kailangang patayin sa pamagitan ng pagbato. Anong masasabi mo? Si Jesus, nagsusulat lang siya sa lupa, pero ang kulit ng mga Pariseyo, kung ano ang isasagot ni Jesus. Naghanap kayo sila ng butas kay Jesus. Kapipilit nila, sumagot na si Jesus. Pero nagsulat siya, di ba? Ang madalas ko ng biro dyan, ano kaya sinulat ni Jesus? Sinabi kaya ni Jesus sa kanyang sulat, bakit niyo alam, naninilip ba kayo? Ganun ba sinabi ni Jesus? Sumagot siya, o sige, maunang bumato ang walang kasalanan. Yun ang sabi ni Jesus. Ano nangyari? May bumato ba? Sabi doon mga kapatid, mula matanda hanggang bata, nagbagsakan ng mga bato sa lupa. Pati mga Pariseyo. Kasi lahat tayo mga kapatid, nagkakasala. Iba lang yung ating kasalanan sa ginagawa ng ating kapwa. Ang tinuturo namin dito sa EduChild, bawal judgmental. Walang manghuhusga. Huwag manghuhusga. Kaya nga yun sa Itbulaga, bawal judgmental. Mga kapatid, si Jesus may karapatang humatol sa babae. Ano ang sinabi ni Jesus? Hindi rin kita paparusahan. Pinairal niya yung grace, hindi niya sinuwa yung batas. Ano po? Pero sinabi niya, bumato ang walang kasalanan, pero binigyan niya ng grace ang babae at sinabi niya, humayo ka na. Pero wag ka nang magkakasala. Mga kapatid, ang tinaaral po natin dito, wala tayong karapatang humato. Kung nakakita tayo ng mali sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, wag kang mag-react ng mga negatibo at ipangalangandakan mo iyan sa nakikita ng madla. Ang tungkulin natin, katulad ni Jesus, tinulungan niyang makarecover yung isang taong nagkakasala. Hindi niya to hinatulan, hindi niya ginans. Ang tungkulin natin bilang mga Kristyano sa ganyang mga bagay, magdasal. Magdasal. Pag-pray natin ang ating pamahalaan, pag-pray natin ang ating mga barangay, ang ating bayan, ang ating city, ang ating probinsya. Yung mga taong kilala mong nagkakamali, ang tungkulin mo dyan, ipag-pray. Lumambot ang kanilang puso, kung meron kang pagkakataon na ibahagi yung gospel sa kanila, ibahagi mo. Wala tayong karapatang humatol sapagkat kung si Jesus na walang kasalanan, hindi niya inatulan, tayo pa kaya na merong kasalanan. Kaya napahiya yung mga Pariseyo, napahiya yung mga matatanda, napahiya hanggang bata, binagsak nilang kanilang bato. Ang tungkulin po natin sa mga nagkamali, tulungan sila. Nakabalita ka na merong may COVID sa iyong barangay, hindi yan dapat pinagchichismisan, ang ginagawa dyan, tinutulungan para makarecover sila. Di ba? Ganyan po ang dapat nating ginagawa. Totoo, napakaraming mga fake news, napakaraming good news din naman na nababasa natin. Tayo, tignan lang po natin yan kasi nagbubukas tayo ng YouTube, FB, nanonood tayo ng mga balita, nakakarim tayo ng mga balita, mga batid, salain natin. As Christian, paano ka mag-react? Kaya again, remain positive in times of difficulties. Tayo po nawa ay maging positibo pa rin. Si Pablo, sa kanyang karanasan, wala po siyang sinisi. Hindi niya sinisi ang kanyang kapwa, hindi niya sinisi ang ating Diyos. Sa halip, positibo po niyang hinarap ito. Positibong kaisipan, positibong gawa, positibong pananampalataya, positibong kapangyarihan. We learn, mga kapatid, we must remain positive in times of difficulties, hardship, pandemic, etc.
Dahil ang Diyos po natin ay nangako sa atin na hindi tayo iiwan. Again, ano ang sabi ng text? I can do all things through Christ who strengthen us. I can means positive thinking. I can do positive action. I can do all things, positive faith. Buuin natin, through Christ who strengthen us, mga kapatid, positive power. Ang Diyos lamang po ang ating kapangyarihan. Nawa po, tayo po'y ma-encourage at mapagpala ng mga salita po na iyan na atin pong napakinggan. Pagpalain po tayong lahat sa pangalan ng atin pong Panginoong Hesus. Manalangin tayo muna bago tayo. Meron bang mga narration? Sino pa ba yung mga bago natin para mamaya diretso natin. Ayan. Purihin po ang dakilang Diyos bago tayo mag-break up the bread. Ready nyo lang po kung kayo po ay may mga mga elements, ready nyo lang po yung atin pong mga tinapay at juice na atin pong tatanggapin mamaya. Mapagpalang Ama, maraming salamat po ngayong umaga sa inyong biyaya ng buhay. Positibo po naming tinatanaw yung amin pong nararanasan sa buhay sa ngayon. Kilala niyo po ang bawat isa, Lord God, na mga kapatiran na sa kanilang tahanan at makakarinig ng mensahe pong ito, anumang kalagayan kanila nga pong kinakaharap. Kaya nyo nga po sa mensaheng ito, matutunan naming manatiling positibo. Positive ang isip, positive kami kumilos, positive ang aming pananampalataya, na wala kaming kinatatakutan, puno kami ng pag-asa na kayo po ang Diyos, ang siyang tutulong sa amin, ang mag-iingat, ang magliligtas sa amin, like David, Lord God. Katulad din po ni Paul. Sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ay natutunan niyang tanggapin. Mawalan, magkaroon, mabusog, magutom, Lord God, napakarami niyang experience na pinagdaanan, pero salamat sa inyong kapangyarihan na nagsalba sa Kanya. At ganun nga rin po kami. Marami na kami mga pinagdaanang naging aral sa buhay namin. Marami na kaming natutunan, Lord God. Salamat po. Ang sekreto talaga ng lahat para kami maging overcomer. Walang iba, kundi dahil kay Jesus. Kaya hayaan nyo nga po na patuloy pong kaming manguyapin kay Jesus. At kung sino man, Lord God, yung wala pang relasyon sa inyo, matutunan ng mga taong ito na ilapit ang kanilang buhay sa inyo at tanggapin kayo bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. At patunayan nyo po, katulad ng encounter ni Saulo sa inyo, nung kayo'y kanyang inuusig, nung inuusig niya ang iglesia, nagpakilala kayo sa kanya, at nung makilala niya kayo, sabi ng 2 Corinthians 5:17, na wala yung dati niyang pagkatao at napalitan ito ng bagong pagkatao. Ito po ang gawin niyo po sa mga bago pa lamang na wala pang relasyon sa inyo. Magpakilala kayo sa kanila sa panahon ng pandemya na ito. At kami bilang mga Krisyano na, Lord God, matutunan namin mag-react na positibo anuman ang aming tinamana. Salamat po at nais po namin selyuhan ang aming pong umaga para alalahanin uli ang ginawa mo, Jesus, sa krus na Kalbaryo, na ikaw ay nabayubay sa krus para kami magalingin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Distribute natin yung mga tinapay. Nasa yung tinapay? Okay. Yan, saka yung grapes natin. Ano po? Ready na po ba kayo? Kung na kayo po yung nasa inyong mga tahanan. Ayan. Alam natin, ang tinapay po ay simbolo ng katawan ni Jesus. Hindi po literal na kinakain natin ito. Ito yung symbol na po sa pamagitan ng kanyang katawan. Tayo pong lahat ay gumaling dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya kung sino man po ang may mga karamdaman sa pagpartik niyo po ng bread, kaya i-claim po ninyo ang healing para nga po sa inyo. Sabi ng 1 Corinthians 11:23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, bago po siya ipagkanulo, siya po ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso po ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog sa inyo, gawin ninyo ito. Sa tuwing gagawin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala
sa akin. Maraming salamat, aming Ama, sa aming Ama, sa pagbibigay mo sa inyong bugtong na anak na si Jesus, pagpapakita ng inyong pagmamahal sa amin. Salamat, Jesus, sa iyong katawan na tumanggap na anama ng mga latay, bugbog, mga pasakit na nagsilbing daan para kami gumaling sa aming karamdaman. Sa pagpartake namin ng bread, ng kinamin na kagalingan, sa sino mang may karamdaman, ang kinin natin na kagalingan, ay sumaatin. In the name of Jesus. Sige po, kanin po natin. At matapos pong maghapunan, umampot po siya ng kopa o saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Salamat, Panginoong Yesus. Sabi ng Hebrew 9:22, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Salamat po sa pagtanggap mo sa amin. Salamat sa forgiveness. Hindi kami perfectong tao, nagkakamali pa rin kami, pero salamat every time na kami lalapit sa inyo, laging bukas ang langit para kami tanggapin. Kaya meron kaming confidence. Salamat po. Inaalala po namin ang iyong ginawang iyan at dinedeklara namin sa pamagitan ng iyong saro, sa pamagitan ng pag-inom namin ng grapes na ito, Lord God. Salamat po sa iyong redemption. Salamat po, nagsisilbi itong protection sa amin. Kung paano mga Israelita, sa pamagitan ng dugo, lumampas yung angel of death. Lord, salamat po sa kabila ng pandemya na andyan kayo bilang nagpo-protect para nga po sa amin at sa miyembro ng pamilya. Sa sino mang mga nakakahalubilo namin mga tao at sa saan mang lugar kami natutungo, salamat na andyan ang inyong nga pong pag-iingat sa amin. Kaya inikilala po namin iyan. Salamat po. Sa umagang ito, inaalala po namin ang iyong ginawa. Pinapuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gawin po natin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinang sasaro, ating puro ipinapahayag na si Jesus ay namatay, ngunit muling nabuhay at babalik para sa atin na siyang tangi nating pag-asa. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. Na po, alam niyo naman po naman ang ginagawa na natin. Ano po? Ayan, kaya kung meron po kayong mga request, ano po, ilagay nyo lang sa CDC yung sa mga announcement natin, sa mga nagdadaos ng kanilang nga pong mga kaarawan. Ano po, happy birthday po sa inyo, like birthday po ni Jamina, ni Jamina. Happy birthday para kay Jamina, na siya nga pong nangasiwa o kumbaga tumutulong para po sa ating pong permit diyan po sa city. Na po, mahabang buhay, pagkaloob sa kanya, sa iba pang nagdaos sa mga karawan. Ito pong July at mga ikinasal, happy anniversary din po sa inyo at sa inyong walang sawa pong pagkakaloob na po, pagbibigay ng tulong sa ating iglesia. Pagpalain po kayo ng Panginoon, sobra-sobra pa sa inyo pong pangangailangan sa kabila ng pandemyang ito. Payamanin kayo mga CDC members na po, mga Kristyano na po, na mga nakikibahagi sa CDC in the name of Jesus Christ. Lord God, bigyan niyo po ng katugunan ng desire ng puso ng bawat kapatid. Salamat po sa mga nagdadaos ng kaarawan. Nanating po nila ang kanilang edad. Panalangin namin, dagdagan niyo pang haba ng kanilang mga buhay. Bigyan niyo po, Lord God, ng katugunan ng mga nasain ng kanilang nga pong mga puso. Bless niyo po yung salita ng kanilang mga labi, nahihipon ng kanilang mga kamay, maging natutuntungan ng kanilang nga pong mga paa. Panalangin namin, yung kung sino man po yung hindi pa naliligtas sa isang bahayan, dalangin namin, katukin niyo po ang kanilang mga puso. At kung sino po may mga karamdaman, Lord God, kahit COVID pa, mga nag-positive, Lord God, nagdedeklara kami ng negatibo na result na sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng mga natatakot, bigyan mo ng tapang, lakas ng loob, Panginoon Diyos. Lahat ng mga pag-alala, palitan mo niyo po ng katiwasayan, palitan niyo po ng kagalakan at pagtitiwala lamang sa inyo. In the name of Jesus Christ. Pinagpapala po namin ang aming city of Balanga, ang kabuang probinsya namin dito po sa Bataan, at ang kabuang Pilipinas at lahat po ng mga bansa, buong mundo. Alam namin kung ano-ano po yung kinakaharap na mga issue, mga problema sa inyo namin i-entrust ang bagay na ito. Yung kami, nakikita namin sa FB, sa
YouTube, yung mga issues, Lord God, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito. Malapit na naman ang election next year. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang pagpili ng tamang Pangulo, ikalawang Pangulo, mga senador, hanggang sa mga probinsya, sa bayan, Lord God, na mga leaders. Kayo po ang maglagay ng tamang tao sa isipan ng mga tao, sa kanila nga po mga pagboto. In the name of Jesus Christ. Sa iyong kamay, namin pinapaubaya ang lahat nga po ng iyan. Yung laban namin sa COVID, sa pangalan ni Jesus, Lord God, COVID, inutusan ka namin na malusaw na, matapos na sa mundo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At makabalik na sa dating pamumuhay, hindi lang yung bagong new normal, Lord God, kundi yung buhay ng mga Krisyano na pwedeng mag-hug, mag-kiss, Lord God, mag-akap, Panginoon, at gawain po yung dating nga pong ginagawa na fellowship. Ama, maraming salamat po. Lahat ng ito sa inyo namin po ine-entrust. Salamat. Yung mga naghahangad ng trabaho, bigyan nyo po ng trabaho. Yung mga meron ng trabaho, patuloy nyo pa po silang i-promote at makagiliwan po sila ng kanilang mga kasama, ng kanilang mga amo, yung mga papauwi galing sa labas ng bansa, makauwi po sila. Yung mga gusto umalis, Lord God, at naghihintay ng mga tawag, makaalis po sila. In the name of Jesus Christ. Salamat ang aming maghapon, na-entrust namin sa inyo, maliwalhati kayo, ano man ang amin pong gawain. At ilalayo niyo po kami sa pandemya na ito. Salamat po. Ito po ang aming panalangin, sa iyo pong papuri, sa iyo pong pagsamba, at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Thank you po. Ang pagkapala po ng Panginoon ay sa inyo lahat. Hallelujah.
sweet, sweet